Amen. On the first verse, all together sing. Lord, I have talked to you today, but the words are to find. There's a longing within my heart I can fully describe. But as you look inside of me, my desire is revealed. For nothing means more to me than to know I'm in your will, the center of your will is where I long to be. No matter where it takes me, no matter where it leads, I follow you all the way. Your plan I fulfill. Forever I long to stay in the center of your will. Sometimes it's a mystery I don't always understand. Just when you are leading me, I don't always see your plan. Oh, but I've come to trust you, Lord, and to love you greater still. There's cry deep inside of me for the center of your will. Your plan I fulfill. Forever I long to stay in the center of your will. Amen, amen. Manglingkod palihog. Maminaw ta glass nga special number ang solo palihog. Looking back through the years, the heartaches and tears, my Lord has never once let me down. Oh, I don't understand. Still I trust in His plan, for He said that His grace would abound. No need to doubt Him now. He'll make a way somehow. Safely this far, Jesus has brought me. No need to doubt Him now. Child of God, have no fear, though your path seems unclear. Someday God's plan will unfold. He has never failed. He has always prevailed. The Lord is still in control. No need to doubt Him now. He'll make a way somehow. Safely this far, Jesus has brought me. No need to doubt Him now. Safely this far, Jesus
wonderful message. Amen. Lami as mensahe sa kanto. No mo na nga sa atong Kristohanon nga kinabuhi, there's no need to doubt. No? Sa atong mga naagian sa kinabuhi, no? Pagka nindot sa Ginoo. He never fails. God never fails. Jesus never fails. Muna nga, paduol lang sa Ginoo, kay God will just do wonders in your life, in your family. No? To bitong igsuon ni Brad Chris, anong tong gingnan nga pareha Brad, aron istoryahan nato nga, ampuan nato iya ang kahimtang kay isod kaning alagad sa Ginoo mo na mo give up. No? O kami pag mission na mo sa Talamban, peteng lisura. Sud gyud kayo. No? But ang importante lang, just don't give up. Amen? Ayaw lang give up. No? Kamo mga young people, yung problema, kanara pag-eskwela ron, sa kapasar ba kag dili, just don't give up. Amen? Pursue. No? Pursue gyud, padayon lang. Amen? So, this afternoon, manindog tang tanan, let's open our Bible, Hebrews chapter 11. Let's talk about Moses. No, last Sunday, we're talking about Joseph. So this afternoon, let's talk about pursuing the will of God in his life, Moses. No? Hebrews chapter 11, please. Okay? Hebrews chapter 11, verse 23. Hangtod sa verse number 29. So, puli-pulihan ni natog basa. Okay, kamo sa verse 24, 26, 28, and then let's magdungan ta sa verse number 29. Verse number 23, by faith Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. 29, tanan go. By faith they passed through the Red Sea as by dry land, which the Egyptian assaying to do were drowned. Magpray ta. Father in heaven, salamat kaayo. Ginoo karong kahaponon, Amahan, Lord, we submit to your will. Ampo ko, Lord Holy Spirit, magalihok ka sa among taliwala, nga unta kami, Ginoo, magmasinugtanon sa imong pulong. Amo Ginoong tinguhaon, Amahan, ang imong kabubuton sa among kinabuhi. We may not like it now, we may never understand, but Lord, someday, makita na mo nga that is the perfect will of our lives. Amo kining gitugyan nimo ang tanan, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Manglingkod palihog. Moses became one of the heroes of faith because of his willingness to be used by God. No? So, gikan pa lang sa pagkatao niya, no? Gikan pa lang sa pagkatao niya, giandam na siya sa Dios. No? Nga ningon ang Bible sa verse number 23 nga sa dihang natao siya, because remember that time nga si Pharaoh tungod kay nahadlok siya nga nanaghan na ang mga Israelite. Remember mo nga pagkamatay ni Joseph, sila tanan gikuha ni puyo sila dito sa Egypt. No? Unya kay tungod gipanalanginan sila sa Ginoo, nanaghan sila pag-ayo. Ug tungod kay nanaghan sila pag-ayo, nahadlok ang Pharaoh nga basin unya nga musukol na unya nila, so iyang gibuhat, iyang gipapatay ang tanan nga mga lalaki. Unya iyahang ipabuhi ang mga babae. No, nga until nga ningon ang Bible nga gitaguan siya sa iyahang parents for 3 months. No? He was a proper child, pero kay kanilaging batang magkadako, so di naman gyud siya pwede mataguan. So ang gibuhat sa ginikanan, gibutang siya sa basket, unya
gitago nila si Moses unya kay naibaw man ang iyang ginikanan nga ang daughter ni Pharaoh maligo gyud kada buntag so iyang ipadagan didto si Moses. Pagkadungog sa anak ni Pharaoh nga nay bata ang naghilak, iyang gipakuha ang basket. Pagkita niya nga bata man, ngingon din siya, it must be one of the Egyptian's child. Niduo lang manghod ni maguwang ni Moses, ningon siya, mangita ba ka og nurse ani niya? The good thing is, sa diha nga ni uyon ang daughter ni Pharaoh, ang mama pagyud niya mo'y ni atiman niya. Kaya mo say nindot, giswilduan pagyud siya. Di ba no? No, giswilduan pagyud siya. So yang pagpatubo ni Moses dili na struggle. No, struggle biya ning patubo og bata. No, karong panahon na kung dili mo produce og gatas ang mama, kinahanglan gyud kang palit og gatas. No? Nga di na pwede nimo palitan lang og tag 500 kadto man yung tag 2,000. Na kanang 2,000 nga gatas usa duha ka semana ra na. So kada buwan kinahanglan kag 4,000. Unya diaper pa. Nya pila ng diaper karon. So kinahanglan jud kag mga 7,000 kada buwan. Gatas lang nag-diaper. Nya minyo pa ka. Di ba no? But salamat sa Dios nga in spite niya na ang Ginoo nagaatiman ni Moses. Amen? No? Atimanon magyutas Ginoo, amen? Nya willing siya. Then Moses, he became the leader of the Israelite nga gikuha sila. So there was 10 plagues, no? Gipakita sila sa gahom sa Ginoo. Ganin, ingon na ang mga kauban ni Pharaoh nga, wa ba ka nakaibaw nga ang Egypt naguba na? Papawala na sila diri. No, kay sige gingon si Moses nga, let my people go that they may worship and serve me. Pagahi si Pharaoh, so gipadad-an og 10 plagues, guba na kayo ang Egypt. And lastly, di man gyud mo tuo si Pharaoh gipadad-an sa Dios og kamatayon. Ang tanang firstborn nangamatay gikan sa mananap hangtod sa mga anak sa mga taga Egypt. They all died until nga niingon si Pharaoh, hala, di na ni pwede basin kita na unya tanan mga matay, panglakaw na mo. No? And Moses was their leader. No? Ang challenge pa gyud ato because there was mixed multitude. No, mixed multitude ba? So nay mga unbeliever dito, nay mga mga Israelites dito nanguyog-kuyog nila. Siguro mga nangaminyo to sa usa sa mga taga Israel, usas mga Hudiyo nga dili Hudiyo na minyo sila. There was mixed multitude. No, nya kading mga mixed multitude mo'y mga yaw-yawan. No, wa nila na sabti ang buhat sa Dios, wa nila na sabti ang purpose sa Dios, wa nila na sabti ngano naa sila dalhon dito sila sa promised land. Ingon sila nganong naa man ta diri sa kamingawan, mga matay balang dayta diri may pinanguli tag balik ngadto sa Egypt, nindot pa kay tagkaon dito. Hay bay nindot mo bitong gikuha sa Ginoo kay lisod kay lang kinabuhi. No, sometimes ning mga complainer kaning mga murmurers mangangin og lain. No, manang diri sa paminaw pagayo, if you're a member of this church, be not the one nga ikaw mo'y muguba sa atong fellowship. No? Kay kani biyang complainer, kaning murmurer, manghunghung ra baday ni katong bali ni pastor, grabe ra sa kay toy. Kanang cellphone embarguhon, grabe ra sa kay na oy. Uwi ra sa kayo na. Maskin kaayuhan good. Complainers, murmurers. Oh, daghang hatagan ang simbahan na eh. Patuloy ko bitaw daghan sa gatagan kanaday mo halad kag nay mamatay. Kanaday magpakasal ka. Kanang mangkumpisal ka. Tanan lihok diha kwarta man. Pangita ko ng simbahan dili magkinahanglan og kwarta. Amen ba? No?
So there will always be complainers and murmurers, and be not one of them. Amen? Ayaw gyud pag pinarihas nila. God was with Moses. God has a purpose in his life. No? Ingon diri ang Bible, ang iyang ginikanan, wa gyud nahadlok. They were not afraid of the king's commandment because they know their God. No? Kay usahay, kani atong kahadlok bitaw mo ni makababag nato sa pangalagad sa Ginoo. Mahadlok og tao, mahadlok mawad-an og trabaho, mahadlok nga unsa inya ang dangatan mga lagad sa Ginoo. But they were never afraid. Imagine ilang gisupak ang mando sa hari. Kay kung masakpan to sila, patay man gyud to sila. No, masakpan to sila, mag-agwanta man gyud sila, but they were never afraid of the king's commandment. Why? Because they know their God. Amen? Kung kaila lang kas Ginoo, di ka mahadlok eh. No? Kamahadlok mo take og board exam. No? It's a leap of faith. Amen? Ayan na, sa yun, oy. No? Istorya pa lang ni Brad Kier ganina, ako na imrag na tense ba? No? Kana bitong sa elementary ta sa una, inig-ingon ting exam na. Pasuway ko ba nga, I think pag grade 5 na ako, nga, ang among maestro, suod na ako niya, ang sa unang tighimog test paper, kay nung dumatong mimeography nga, ituyok-tuyok pa. Nung ato Brad, ang zero, ang mimeograph karon kay kuan lang, automatic naman. Kato ana ka ba sige tuyok-tuyok ana mo gawas ang mga resulta, mga papel ana. Nya kay nagpatabang man namong maestro hangtod alauna sa kadlawon tabang mi niya. Pagabuntag ingon din siya, ayaw mo kabalaka. Kay naan ninyo ang test paper. Pasar na mo daan. No? So, mo resulta gid ang magtabang-tabang ta. Pasar ingon siya nga pag wrong lang og duha, aron dili obvious ba? Pasar oy. No? From first grading unto fourth grading pasar. No? So, naagi pabor. Amen? That's why fear will never do us good. No? Yun ang Bible, kanang kahadlok sa tao, magdala nagkadaot nato. No? So, makita na to mga igala, Moses was prepared by God for a greater purpose. No? So, usahay ka ng mo feel tag unworthy ba? Say maana ta ba nga ko angayan na ng mga katakantag choir, ko angayan na ng pero mga igsuon ako diha sa Ginoo, kinsa bay worthy nato? May worthy nato eh. Amen. Kay kun kaning pagpastor professionalism pa ni dili gyud ko qualified. No? Kay kaning pagpastor kuan pa lang ni kanang nahanglan graduate gyud ka og kinahanglan degree holder gyud ka, dili gyud ko qualified. Pero salamat sa Dios, God called the unqualified and He make them qualified. Kay sa gingon na bitaw nga kaning tanan gikan namang gyud ni Ginoo. No, kanang madoktor ka, gikan man as Ginoo. Kinsa goy magpapasar nimo? Unya, pila ka years na, Brad, kung mo eskwela pa ka? 5 years? Unya, mag-residence pa ka, no? Unya, mo board. Napod. No? So, grabe na nga, kuano eh. Pag-antos. But you know what? When God puts you there, He had a greater purpose. Walay aksidente na tong Kristohanon. Dili sulagma ba? No? Walay sulagma na tong Kristohanon. Tanan katuyuan sa Dios. Sometimes we may feel unworthy, but remember before gigamit sa Ginoo si Moses kay numdo mo nga nipatay sag tao. Di ba gipatay niya tong Egyptian nga nagdaog-daog sa iyahang sa iyahang mga kauban nga mga Israelites nganong nibati man to siya.
nga nagtubo gud siya sa royalty, nagtubo siya sa palasyo, pero sa dihang nakita niya nga gidaog-daog ang iyahang fellow Israelites, yang gipatay. Amen? Remember, he killed a man. No? Sirado na ba na diya? Ay na sa baho sa humba ba? Kutoy akong tiyan. Wala ning dalion aron ka maka-awarding na ta. Okay pa ng ice cream diha, wala nahilis May nabitaw kung kamo na diri, ma-feel gyud ninyo ang baho sa humba, baho sa manok, sa panasudan diha. Anyway, salamat sa mga grupo nga ni contribute mo. No? So, anyway, kita may mga tanan, so contribute lang gyud ta, no? Just any amount good nga makatabang ta. Amen. No? Nindot kayo man magkaon ka ba, malipay ka ako na koy 100 ani. Kaon ko balik 200. Kana ra ba kunong ulay amot, muy da kong kaon. Bitaw takso na natororan rin mausik ba. Usahay kanang kung kita'y pasagdan, kuwaon na to tanan. Yanig uli na to, sakit atong tiyan. Kalibanga. Nano man, daw man. Abot ta diya. No? Nakapatay siya og tao. So, it seems nga Anas Moses ba, dili naman ko angayan. Bakit ngayon ka lang? Ato na dito ba? Ayuha palihog. Dito lang na ba? Ayaw na lang na. Okay na ko. Luwas na ka. So, he killed a man. And then imagine from royalty to become a shepherd. Diba? Kaya dungog mo sa wali ni Pastor June 15 nga ang mga shepherd, mga baho na sila. No? Nga mag-atiman kag mga mananap ba na kuyog kanila dito, atiman no nimo. So, bahom gani kay nang atiman kag baboy. Kasoy do babad kasoy ka atiman og baboy nga ang mga kuanan na labi nagmanok. Pero kani shepherd, imagine gikan sa palasyo nahimo siyang shepherd ka, grabe nga kahimtang. But God allowed him aron nga he would learn to humble himself. No, sometimes God would bring us to a life nga say di na to masabtan. Ano man ni Lord nga naaman ta ko dito sa palasyo pero karon nagbantay. Imagine 40 years. 40 years nga kahimtang nga gikan sa palasyo, shepherd na tigbantay. Sayon dili, sayon oy. But God had to teach him humility. Because serving the Lord takes humility. Walay hambugirong mga alagad sa Dios. Na sigurong uban, pero kasagaran, kinahanglan, it takes humility to serve the Lord. No? Munang gihumble siya sa Ginoo. Takes years. No? Kay grabe man to ang kinabuhi ni Moses. It takes years. Grabe ang sirkumstansya na muna nga kung imong basahon ang Bible sa diha nga gitawag si Moses. Diba ba mo nga daghan kay pamalibad si Moses? Open your Bible, Exodus chapter 3 please. Sahay kanabang tungod sa atong sirkumstansya, tungod sa atong mga kaagi sa kinabuhi, usahay mo balibad ta sa Dios. Exodus chapter 3 verse 10. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh. Humani nga nakita na sila sa Ginoo dito sa burning bush. Then, nakigsulti ang Dios kaniya, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Verse 11, and Moses said unto God, who am I, that I should go into Pharaoh, and that I should bring forth the children out of Israel. Kinsa man ko, Lord? No, tigbantay ra ko niya kanang nakapatay kog tao, dili man ko worthy. No? But remember this, mga igsuon, paminaw pag-ayo ha.
Sa diha nga naluwas ta, ang atong kaagi kaniadto, it belongs to the past. Amen? Kalimti na to, kinsa ka kaniadto. Muna ningon ang Bible, if any man be in Christ, he is a new creature. Nabag-o na ka, anak na ka sa Dios, na kay Ginoo sa imong kinabuhi, naanay kabag-uhan, naanay pulos, naanay tumong ang imong kinabuhi, isip anak sa Dios. Amen? So, don't always feel unworthy. No? Kay kitang mga anak sa Dios, we are so blessed that we have God in our life. No? Daghan karon nga mga tao, daghan kay Ginoo, si Maria Ginoo nila. No? Si Pedro Ginoo nila. Salamat sa Dios that we have one God. Amen. We have a living God. And He even na malibad siya kinsa manggug ko, Lord. Unsa ra manggug ko? And He even rejected ang command sa Ginoo. Exodus chapter 4 verse 1. Abli Exodus chapter 4. Verse 1. And Moses answered and said, But behold, they will not believe me, nor hearken unto my voice, for they will say, The Lord hath not appeared unto thee. No? Lord, di gid sila mo tuon ako, Lord, nga imo kong gipadala. Mga igsoon, remember this, as long as you are carrying the word of God, you have the authority of God. Amen ba? As long as you have your Bible, you have that authority from God. No? Makawali ka, makashare ka, makabuhi ka og patay. Amen? Makatarong kag kinabuhi. No? Paniyon siya, Lord, dili sila mo tuon ako. Then he pointed to God his weaknesses. Ayon sa Lord, dili man ko eloquent, bulol man ko. Gamiton pagday ko nimo, Lord, imo nguho ma. Sa nga na kanabang nga man ko nang murag kanang lisod man kog sulti. Awa sa verse number 10. And Moses said unto the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither heretofore nor since thou hast spoken unto thy servant, but I am slow of speech and of a slow tongue. Lord, di mo day kong gamiton nga lisod gani kog sulti. Nya di pagyud sila mo tuon ako. No nya, kinsa ra bagud ko, Lord? No? Nya ang mas worse pagyud kay nya pag yung gingnan ang Ginoo, Lord, pidi lain-lay pada. Ayo lang ako, Lord B. No? Ikaw siguro ba? Salamat lang yun no, ang atong Ginoo maluluyon. Bisag unsaon natog balibad, pero ang Ginoo kana bang giingon sa Bible ba nga ang His mercy faileth not. Ayang mercy, dako kayo ang iyahang kaluoy. Tanawas verse 13. Look at your Bible. And he said, O my Lord, send I pray thee by the hand of him whom thou wilt send. Lord, pindi lain lang. Ayaw lang ko, Lord, be. And the anger of the Lord was kindled against Moses, and he said, Is not Aaron the Levite thy brother? I know that he can speak well. And also, behold, he cometh forth to meet thee, and when he saith thee, he will be glad in his heart. Mubitaw na nga, tawgon gani kas Ginoo, paminaw pagayo ha, tawgon gani kas Ginoo. Ang Ginoo gyud mangitag paagi nga matuman ang iyang kabubuton sa imong kinabuhi. No? Ako kapila man ko ni balibad sa Ginoo until time nga murag mamatay na magyud ko ani, Lord, I surrender all. No? Di pwedeng mamatay lang ko sa hinungdan. No? Di mapwede mamatay lang ko aning way klaro. No? Nabang, uy, namatay na dito siya. Ngano di ay? Kaya tayo silingan sa luyo, namatay. Buwang na pod ba? Uy, namatay na dito siya di ay. Ang sa hinungdan.
Huwag kita kay ba mga kaigsuunan. No? Pasalamat sa Diyos that Moses, he surrendered to the will of God. Amen? He surrendered to the will of God. Moses pursued the will of God in his life and he made a choice. Kani mangong pangalagad sa Ginoo, you have to make a choice. Mupili gyud ka. Amen ba? Mupili gyud ka. No? You should intentionally make a choice. Balik ta, Hebrews chapter 11. Balik ta. Hebrews chapter 11 and verse number 24. Okay, nakita na? Verse 24, dunganan na tog basa, ready, go. By faith, Moses, when he was come to years, refused to be called the sons of Pharaoh's daughter, choosing rather than to enjoy the pleasure of sin for a season. Choosing rather to suffer affliction with the people of God. Choosing rather means that was a sacrificial kind of choice. Pwede man to siya moingon ba nga, muli ko dito, nabitaw ang daughter, akong mama dito nga Egyptian, magpalaban ko ato. No, mubalik ko sa palasyo mo, adto ko dito. Mangayo lang ko pasaylo, magpalaban kong mama nga iyang hangyoon to ang Pharaoh nga ibalik ko sa trono. But unsay gingon sa Bible, he refused to be called the sons of Pharaoh's daughter. Ito sahay, ganahan lang tag comfort, no? Ganahan tag convenient life ba? Lisod gani kayo, dilita ganahan mo apil. No? Kanang mag-soul winning, init biya na. Ya, o pag ganahan mo dawat. Ya, wali-wali ka nga, way maminaw. No? But he made a choice. Amen? He made a choice. No? And his choice is for the glory of God. Ta mga Kristohanon, sa diha nga naluwas ta, ang atong kinabuhi para na nis Ginoo. Nang inabuhi lang ta sa kalibutan, ang atong kinabuhi, ang atong panginabuhi para na nis Ginoo. Not just for ourselves. Muna nga mga young people, even to all of us during a church, remember this. Himoa nga ang choice nimo sa kinabuhi aron sa pagpangalagad sa Ginoo. And ba? No? Kay wala naman tagitawag sa Dios para lang sa kalibutan. Amen ba? No? Naningon ang Bible, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasure of sin for a season. Because the pleasure of sin is just for a season. Oh, nabitong maglipay-lipay tas kalibutan just for a season. Nga tungod kay naglipay-lipay tas kalibutan, inigabos da kong problema, ngita ra ba din ta Ginoo? Di ba no? Lipay-lipay ta, ato ra, lipay-lipay ta, kanang sa ato lang kaugalingon, but in times of trouble, in times of hardship, kinsay mong pangitaon? Ginoo. Kasakit na nimo, kinsay mong pangitaon? Ginoo. Yan harba na ita mo surrender sa tong kinabuhi kanang salin na lang. Malagad nagukos Ginoo kay nanakoy cancer, may na lang. Kato pa dayang nindot imong lawas di ay. Di ba no? Mangalagad na ko sa Ginoo kay naman ko, wala na ko trabaho, wala na gyud burdoy na kayo ko. Kato pa dayang naa ka. Di ba no? Kato pa dayang pwede ka. Kato dayang capable pa ka. Kato dayang
maayo pagkagunahon na, maayo pagkaglawas, why not give God kanang salin sa imong kinabuhi? Anang mga Mormons, kay bawo mo ka ng mga naglakaw-lakaw diha sa Dan, they give 2 years sa ilang kinabuhi, tithes kuno na nila sa ilang kinabuhi. No? Amo na ang pagtulunan sa Mormons, I could have been nga kung nagpadayon ko, siguro ipadako og laing nasod as missionary. Lamat lang sa Ginoo kay wa gyud na dayon kay tuyo gyud sa Ginoo nga ibutang gyud kog baptist. Amen. No, akong gilainan ba kay imagine sud simbahan ga rock and roll? No? Nyap na agi kumbo ba nga ba mga gitarista nga mga rock and roll nga nagdisco sud simbahan kung di naman ni mao. Di na gid ni mao. No? We have to make a choice. Ayaw huwatang kanabang salin na lang sa imong kinabuhi, imong isakripisyo sa Ginoo. No? Ihatag ang Dios sama sa atong sa kababae, she was doing it nga makaya pa niya. Amen? No? Butang ko'y pasabot, ayaw i-give up ang Ginoo sa inyong kinabuhi. Amen? Choose God. Muna si Moses, yung unang Bible, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt. Ang tanan ako ninyo mga igsuon, dili ba gyud makapahimong dato ang Ginoo nimo kung mosunod kaniya? Wala ko'y, paminaw mo pag-ayo ha. I begin as a pastor 1999. Until now, wala ko kakitag tao nag-faithful nang alagad sa Ginoo na alaot ilang kinabuhi. Palambo, pagani. No? Nay mga ulitaw nga mga pastor diha sa laog, i-give up nila ilahang mga ambisyon ang alagad sa Ginoo karon nindot kay ministry gihatag sa Ginoo. Why? Because mas grabe ang Dios mohatag nato og panalangin. Amen? Kay sa kalibutan, di ba go kadatuon sa Ginoo mga lagad kaniya? No? Usahay man gud atong panglantaw ba? Nga nindot lang kong trabaho, pastor, mulambo gini akong kinabuhi. Bisag unsa na kanindot, wa gani kuyog ang Ginoo diya. Bagyo kay kalambuan sa kinabuhi. Murakag kaning mga tao sa Israel ba for 40 years gatuyok-tuyok lang gyud sila. Nga naaman tayo untay shortcut nga duol nga dalan. We just have to obey the Lord. Amen. Sayon ra gyud unta kayo pero yung kinabuhi nagtuyok-tuyok. Ako di man gyud ko motuo nga kung nagtininuod kas Ginoo puros lang lisod ang kinabuhi. Amen ba? Nagud na siya blessing, oy. Nagay mga panalangin ni hatag ang Dios, amen? No? Sa una wala kay motor, karon tagaan kag motor. Sunod anang motor, sakyanan na. Sunod sa sakyanan, van na. Sunod truck na gyud. Amen ba? Sa una nag-abang lang ka. Payag ra. Pero karon nanakay balay, maskin payag, pero imo man. Dili ba na blessing sa Ginoo? Amen. That's why, choose God. Amen. Choose God. Muna ningon ang Bible, choosing rather to suffer affliction with the people of God. Number one, Moses choose to follow and fellowship with God and with the people of God. Amen? Paminaw mga igsuon ako dahil sa Ginoo ha. Kani imuhang pagsimba sa simbahan, do you think wala ni blessing na awi? Ay mga bersikulos Biblia nga panalanginan ka sa Ginoo kung mag-faithful ka. Amen? Pag faithful lang. Siguro dili pa nimo makita karon but pila to katuig si Pastor Grace Anthony sa mission niya dito, upat.
6 years. Imagine, unom ka tuig nga, wagi, lisod kayong kinabuhi. Give up ko No? Kami, salamat lamis Ginoo sa talamban sa una, aperteng lisura. Usahay, arimi manghigda diri, kay malibre among kaon. Nagpauli na po dito, balik na po lisod. No? But make the right choice, amen? No? Iyang gipili that he would follow and fellowship with God and with the people of God. No? He was personally called by God through the burning bush. He was personally commissioned by God to lead the nation of Israel to the promised land. No? Siya gyud mo'y gisugo sa Dios nga mahimong leader nga moadto sila sa promised land. No? There was a saying that says, what you choose today will be what you are tomorrow. Amen? No? Kung magpili ka, kita mangong Kristohanon, lahi manggudta. No? Ako yung ganahan sa una nga mechanical engineer ko. Pero kung musunod lang kas Ginoo, naagi laing direksyon ipaagi ang Ginoo nimo. No? And sometimes you may not like that direction, but it is the right direction. No? Muna nga, pilia ang Dios. Mangutana kang mabuhi baka kung pilion kas Ginoo, pangutana sa Pastor Jimmy. O ako mismo mo, attest ko nimo nga buhion yung kas Ginoo. No? Ingon ako uyuan, magpastor-pastor ka, unsa, lagad kas Ginoo, unsa man ka diha. No? Mabuhi ka. Uy, mabuhi ko. Amen? Never a time na pasmo mi. Siguro mag-utan, siguro magsampurado, pero busog man gihapon. Nugab pa. Amen ba? No, usahay magbuwad rami diri, usahay magginamos, basta magdaas ning nangita. No? Pero when God guides, He always provides. Amen? Always make the right choice. Pili gyud ang Ginoo. Amen ba? Pili gyud ang Dios sa imong kinabuhi. Young people, you make a choice to follow God. Pili gyud siya. Kaya kung tinawhanon nga pagtanaw, ingon siguro ta ba nga, ako may mo i-leader, ana Lord nga mga gahi manag mga ngano ako may mo i-leader, ana Lord nga kanang isura na pating daghana na nila pwede na po lang. Pagpili lago sa gatos Lord pero kato pila ka 1,000 to kuyog niya. Mga yoyowan pa kayo, sadyang dito na sila sa Red Sea. Nging na nila si Moses, imo lang ba may dalon, aron mga matay, may dire. Amen ba? O dili sa'yo ng kuyog ni mong yoyowan. Reklamador. Labad sa una. But because God called him, because he chose to follow the Lord, nagpadayon si Moses, amen? Nang diri sa atong simbahan, the same nato nga mga membro sa simbahan, padayon ta sa pagsimbag, pag-alagad sa Dios. Kinahanglan nato piliun intentionally, piliun gud nato ang Dios. Amen? Piliun gud nato sila. Piliun gud nato siya. Sunday is non-negotiable. Sunday is non-negotiable. Simba gud na. Wednesday is also non-negotiable. Simba na. Amen? As much as you can, you worship God Sunday, Wednesday, Friday, kung natay fellowship, be in the church. Amen? No? Wala mo encourage gud mi ninyo, paninguhaa, makasimba, simba gud mo. Kung na'y window nga makasimba, simba gid mo. Di na to pwede nga dili na to simbahon ng Dios. Because it's very important that ang atong choice ang pagsimba gyud sa buhi nga Dios. Amen.
No. Now let me read to you some verses nga moingon ko ninyo nga kinahanglan gyud nga simbahon ninyo ang Ginoo. Ayo ingna nga grabe na si pastor nga stricto kayo, grabe na si pastor sige gyud pangagni nga manimba ta. Ano day? Luwas man ka. Nga say ra ba kitang mga Kristohanon bakakon kayo ta. Adi gid mada pastor maskin madaguran ta pero dili hadlok mamakak. Nga dili ra ba si pastor inyong gibakakan Ginoo biya. Alisod manggug kay pastor kay traffic kayo padung sa konsolasyon. Ngano day kada Miyerkules gyud na traffic. Hello man mo. Amen ba? Let me just point you some verses nga importante ang pagsimba. 5:30 na. Okay pa nang 4:13 no? Oh, gamay na lang hapit na ko mahuman. John chapter 4 verse 21. Verse 23 na lang aron madali ta. John. But butang ra gud palihog og lukewarm nga tubig di kato kay bugnaw man inyong gibutang. Verse 23. John 4:23, but the hour cometh and now is when the true worshipers shall worship the Father in spirit and in truth. For the Father seeketh such to worship Him. Nangita gyud ang Ginoo og worshipper. Imagine kada Miyerkules usahay kamera diri, usahay na silang Brad Ralph, sayang uban makaabot pa. Imagine pila ra ka buok ang worship sa Ginoo niya. Nangita ang Ginoo og worshipper. Mangita magani kun ninyo unsa pa ka ang Ginoo? Amen ba? Nga wala mo ni simba ni pastor but ang Ginoo inyong simbahon. Ngayon ang Ginoo paitas mga linumos na ko eh. Ako man tato silang giluwas gipanalanginan pagyud nako pero tanaw mo. Sa unang way panalangin makasimba pa pero karong gipanalanginan naglisod na. Ano naglisod nga gibless na gani? Amen ba? Verse 24, and God is a spirit, and they that worship Him must. Amen? Must worship Him in spirit and in truth. The word must is defined as being obliged to. Something that must not be missed or be compelled by all means. Muna yung word nga must. Kinahanglan gyud. Kinsa man na, pulong las Ginoo, kinsay nagsultian na, our Lord Jesus Christ. So when you worship Him, there's no excuse. Amen ba? Wala excuse, oy. Kaming Pastor Jimmy, manimba mis mandawi, so na, besag mag-uwan pa na diha, manimba gyud mi. Besag lisod pa na diha, moadto gyud mi. Why? Because ang Ginoo mangitag worshipper. Amen ba? Because glory is in the church. Amen. Glory is in the church. No? Whenever the church magtapok ta because we have a church service, ang glory sa Ginoo naa. Ang presence sa Ginoo naa. Ang pangutana, asa man ka. And remember, kung naatay idol sa kinabuhi, kuwaon naman na sa Ginoong idol. Saan na idol? Kanang idol, di lamang good na kay kanang mga rebulto diha, idol. Anything that hinders you from worshiping God is an idol. Sahay, gihimo na natong idol atong trabaho. Ngano laging wa pa kay trabaho sa una, makasimba man ka. Lisod mo kay pastor, kay kanang, ano bang, nganom daig muhangyo ka. Di ba no? Badyon sa una, unsa to nga, insik, unsa to bad, kanang, no uti. Okay. Ingnasad na imong supervisor, no uti, late.
Pabahig mo ingon ba? Okay. Kanilang Ma'am Dalian ninyo nang inahanglan gud mi kay among sa Talamban sa una ang among abangan 3,000. Tubig 1,000 yan na si Matmat og si Imboy na kada adlaw mo biyahe pa ko seminary, walay subsidy o gasolina, so kinahanglan mo gasto. First time nga wala siya ng trabaho, so yang among support was only 1,000 a month, so 250 a week. Saon na mong 250 simana nga na kay pamilya. Tinglisura. So, ngita siya og trabaho, then giingnan pa gyud siya sa iyang gitabawan nga, ma'am, kinahanglan ra ba ka mo trabaho Sunday? Iyang giingnan ani na lang ni ma'am kay naamang gud mi sa simbahan. Mohangyo lang ko kung pwede, kung inyo kong dawaton, maayo. Dili gyud ko pwede kung Sunday. No? Kay naami church, musimba gyud mi. So, ingon lang nga, sige lang ma'am, tawagan lang ka na mo. Nya kanang ingnon biya kang tawagan, wa na biya na siguro. Pero kay ba mo, a week after, gitawagan siya, ma'am, kami mo adjust sa imong schedule. Abi ni mo, usahay manggod, mas mahadlok manggod ta sa mga tag-iya o kumpanya kaysa Ginoo. Pwede raman ka makanegosyate ana nila good. Amen ba? Say mahadlok lang ta ba? Ay, ingnon niya ko nga resign na lang day walay mas nindot nga trabaho mahatag ang Ginoo nimo. Amen ba? Because glory is in the church. That's why you must be in the church. Choose church. Choose to fellowship God in the church. Choose to be with the brethren in the church. Pantay mo nga kung naata diri tanan makadasig ka sa uban. Amen ba? No? Takay ba na nagmaluyahon diri pero tungod kay nanganta tagdak kusog, na discourage sa kinabuhi, na wadag paglaom pero pag abot sa simba nakakita nimo nag-smile ka. No? Nga kahibaw siya nga grabe kay kag problema pero smile gihapon ka. Nakabuang ba? Mano? Pero nag-smile gihapon ka. By the way, you pray kay dako tag bayran ng kuryente ron. Kinahanglan mo bayad tarong simana. Nga moingon lang day kami lang nga mundal ako babayad kuryente. Andang ko, mamutos ko. Dili na ingunahan ng Kristohanon nga kinabuhi. Just have to trust the Lord. Amen? Do not forsake the assembly in the church. Hebrews chapter 10 verse 24. No? Ato ni siyang ginahinay o gipabugat ba? No? Aron ba nga makarealize ka nga importante din yung pagsimba di ay? Hebrews 10:24. And let us consider one another to provoke unto love and to good works, not forsaking the assembling of ourselves together, as the manner of some is. So, nagi mga tao diyang dili nila importante ang simbahan. And don't be one of them. Amen ba? Ayaw pinarehas nila. And so much the more as you see the day approaching. Verse 26, for if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Ayaw pagbiya sa atong panagtigom. No? Munang kaning choice ng atong buhaton, it needs sacrifice. Sakripisyo lang. Di bitaw ni kada adlaw ng Miyerkules. Kaning Domingo. Ayan ba? No? Pili agyod ang Dios. Why? Muna pinakabugat nga rason. Kaya ba mo nga no? God is a jealous God. Magsilos siya nimo. Linuwas ko ka. Gibayran ko kag dugo. Giulaan ko kag dugo. Gihatag sa Dios ang iyang kinabuhi. Andinwa ka? Magsilos ang Ginoo nimo. Ngayon ang Ginoo ka. What a heartbreaking.
makasubo ba? Magsakit ang dughan sa Dios. No? Anong mga taong siloso? Sud na nga kung ang Ginoo magsilos, ang lisurag yun. No? May taong siluso kayo nga musmile lang yang asawa ug lain mga bubuna. Ano smile man ka? Kagusto ka niya no? Oh, kanang mga abubuan bitaw kayo. Ngano ni tutok man kaniya? Nagkagusto ka niya no? Ano mga abubuan bitaw kayo? No? Grabe kayo kasiluso ba? But ang atong Diyos, He is a jealous God. Exodus chapter 20, please. Exodus chapter 20. Verse 1 to 6. Read your Bible. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which have brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not make unto thee any graven image, or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon the children unto the third and fourth generation unto them that hate me, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Amen? Ang commandments sa Ginoo, you must worship Him. Amen? No? So nakita na to mga igsuon ako diha sa Ginoo. Ang pagayo ha, pilia ang Dios sa imong kinabuhi. Amen? Because there is blessing when you make your church important to you. Ano ni siya? Paminaw ha? Kita no, mga ginikanan, mangyuta no? Amen ba? No? Nya, one day, kamong mga young people, mahimo niya mong ginikanan, paminaw, yun mo pag-ayo ha? Kung ipakita gani ninyo sa inyong panimalay nga dili importante ang simba ang nagsunod ninyo, di na mohatag og importansya sa simbahan. Ano bitaw mingon nga, basag Bible, nya wa kay basa-basa. Ampo diha, nya ikaw way ampo-ampo. Akamulay simba, wa kay simba-simba. So ang nagsunod nimo mingon na hipokrito man siya oy. May laman nugo siya day dili. Klaro ninyo? No? Because remember this, somebody is following us. Somebody is watching us. Amen? Ayaw himuha nga ang simba kalbaryo nimo. Make church your priority. No? Adungog mo ni Brad Kier nga Sunday ganim sa unsa pa na nga review simbag yun. Pagkanindot ana. Amen? No? Anong ala na mo diya simba ko saramanggod na kung papasaron. Amen ba? Nabi tayo mga bright kayo, kapila na lang ni take og exam, wag yun kapasar. Kaya kung obedient ka sa Ginoo, I'm telling you, God will just do miracle. Amen? That's why there is blessing when you make church important to you. Psalm 133, look at your Bible. Aritas blessing, amen? Aritas blessing. Aron ba nga makumbinser kam simba nagyuko? Ala na mo diya, ngita ko paagi makasimba ko. Kaya sa kaning pagsimba, it takes sacrifices. Sabi na ng Miyerkules, sakripisyo man na. Amen ba? Sakripisyo na Kay mauli ka sa inyo, gabiin na kayo. Pero at least, nauli ka. Di ba no? Psalm 133 verse 1, Behold how good, how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. It is like the precious ointment upon the head that ran down upon the bird, even Aaron's bird that went down to the skirt of his garments, as the dew of Hermon, as the dew that descended upon the mountains of Zion.
For there the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Say, git-inscribe ni Jesus Christ anang life, abundant life. Dili siguro ka abundant materially, but you will live a life of abundance. The peace of God, the presence of God, the power of God, the protection of God, even the promises of God will be true to your life. Kani ba, gamay lang kayo ng butang ha, pero katauanan ni ninyo ba? Ibalik na sad ang mga, nabitang tilas. Tilas ba? Alik po na manudri, tagtulo. Yan na ko lang, anong namalik man mo? Mamalik man mo. Di badlong narabat na, nagpabadlong narabat ko sa Ginoo niyo, namalik man mo. Luis Ginoo na namalik, Brad. Patawa lang mo. It's just a small thing. Pero kung mo ng pangayoon sa Ginoo, buhato na sa Ginoo, kung sa pakanda ko. Amen ba? Mo bitaw na nga, gingnan kita sa Bible, when you pray, believe. Ang gingnan si Brad Kier, nag-pray man ta nga makapasar ka, di, congratulations, Brad. Magduda pa dayta nga, nag-ampo ganita. Di na nato yung nun nga, ampo lang padayon, Brad, nga makapasar yung ka, mala, exam. Di, congratulations. Amen? Oh, si Bea bitaw. Wala lang ba? So ka nag-pray man ta. Amen? Di, congratulations. Because we believe in our prayer. Amen? Oh, mutuom ka ta sa tong pagampo. Ngayon ang Bible, ayaw pagduda. Ayaw butangig pagduda. Ampo gani ka, Ginoo, papasara ko. Amen. Dingi mo na lang buhat tanawon nga resulta nga nakapasar ka. Mo may magipangayos, Ginoo. Ayun na makapasar baka ako, no? Unbelief na. Ampo ka, Lord, taga-iragugkog ka ng van, Lord, kay kanang kani akong wigo ba, gamay ra niya, nagko ng kaluha, kinanglan mo, dako sad ni. Ana ba? Nangayon ka, duda day ka. Abot lang. Amen? Ang kahalin day 1 million, na piskila may bada. 10 million nga komisyon ba? Ayun sunta, posiblihan na. Imposible ni mo, pero ang nag-ampo, mulaom nas Ginoo. Nga moampo gani ka butangig paglaom ngay hatag sa Dios. Amen. Ay bitaw. Walang tanahibaw nga niabot og 350,000 atong gasto. Sige lang tag-abuno, sige abuno, napay kwarta diya ma'am, naapa. Amang utang ta kay naara lagi kwarta ni Lunes, mas kapila na nanawag ang taga-Lamber, sir, maluoy taon mo na mo, sir. Pero nabayran man nato tanan. Napatay mga ginagmayng bayron nun, but we have a living God, amen? There is blessing, amen? That's why, be faithful. Pag tininuod, Proverbs 28 verse 20, a faithful man shall abound with blessings. Oh, pagkanindot, muabundag panalangin. Sa edim tam to ogot. Saya atong pagsimba, mura lang, ganagana ba? Karon convenient room, simba ta. Kay kanang pabor ba? Pabor. Nyag dili, pabor. Ngayon, orag mag-uwan. Aditam nimba, kay milantanon na niya ako. A faithful man shall abound with blessings, and God would not withhold good things from those who are faithful. Psalm 84 verse 10, look at your Bible. Psalm 84 and verse number 10. Napa ba mo diha, amen? Apit na tamaw man, wala pa may alas 5. Ato ning dalion, kaya alas 5 na. 84 verse 10, for a day in thy court is better than 1,000. I had rather be a doorkeeper in the house of my God than to dwell in the tents of wickedness.
11. For the Lord God is a sun and shield. The Lord will give grace and glory. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. O Lord of hosts, blessed is that man that trusted in Thee. Bolahan. Ato kong simbahan, kaya sali ko sa Ginoo, mas kindaghang kong bayron nun, but Lord, ikaw bahala, anim, simba yun ko. Amen ba? No? Simba yun ko. Salamat, Brad Kier, humanog exam, pwede ra to siya magpahuway, na-drain akong utok, pastor, higda lang ko, pastor, kapoy kayo, ba't simbahan? That's faith. That's trusting the Lord. Pwede ko ta mga tarungan ko, grabe na drain ko pastor, ambot napabanisod akong utok. Ana pa day. But he choose. Amen. Pwede ra ko tumingon Brad Kier ba nga, pastor, mangaon pa misa, itulyukan ba? Yan lang simba, pastor. But he choose to be in the church to thank the Lord. Amen. No good thing will He withhold from them that walk uprightly. O, pagka nindot, mga nindot nga butang ba, dili i-withhold sa Ginoo. Amen? Then He will help us in times of trouble. Trouble will always come. Paminaw ha, mga igsoon, young people, men and women of this church, dili ta exempted og trouble. Moabot, gud na. Ha? Saan to? Napaso to. Ha, napaakan, giro. Ha, nadisgrasya. Ha, naputlanta. Ha, naagi trouble. Amen ba? But salamat sa Diyos, there is help in times of trouble. Psalm 27 verse 4. Look at your Bible. Psalm 27 and verse number 4. Psalm 27 verse 4, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Verse 5, for in the time of trouble, He shall hide me in this pavilion. In the secret of His tabernacle, He shall hide me. He shall set me up upon a rock. Good ka matarog. Unsa pa ng trouble, maabot sa imong kinabuhi. Why? Because you desire to be in the house of God. Banan kas Ginoo, nga naman makita man sa Ginoo nga worshipper kaniya. Makita man sa Ginoo nga faithful kang nagsimba sa Dios. Biyaan day kas Ginoo. Biyaan sa Ginoo. Hebrews 4:16, the Bible says, let us therefore come boldly on the throne of grace that we may obtain mercy, find grace to help in time of need. Amen? Moses pursue. Amen? He choose to follow and have fellowship with God and with the people of God. And then number 2, Moses was committed on his choice. Ani ra maguni siya kung piliun gani nimong Ginoo, you are making the right choice. No? And when you commit to God, padayon nga komitado ka ni ana nga pagpili. Amen? Verse 26, Hebrews 11, verse 26, yung ang Bible, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures of Egypt. For he had respect unto the recompense of the reward. Biyaan niyang riches, ang treasure sa Egypt. Why? Because he was committed to his choice to follow God. Amen? Wa siya nahaylos bahandi. Kaya nakita niyang mas labaw pa ang bahandi sa Diyos. Ngagiandam alang kaniya. Amen? Ingon si Apostle Paul sa Romans chapter 8 verse 18, for the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Biyaan naman nila itong treasure aning kalibutan na. Amen ba? Nagsige kag tigo mo bahandi, sige kag tigo mo bahandi, ingnon kas Ginoo'y buang, mamatay ka karong gabi. Kinsay makapanag-iya na imuhang gitukod diha, wa man day ko'y labot diha.
Kanay mong gipundar nga negosyo, pamday ko'y labot diha, oy buang karong gabi, kwaon ta ka, kinsan na'y makapanag-iya na. Mugtan na'y negosyante, yun siya wala, ginanako. Ginanako pakasli akong asawa dong, kay ngano, ini kamatay na ko dong. Insik ba? Ini kamatay na ko dong, ayahayas, mabana na niya. Kunya sir, ako lang na siyang tagaan porson. Porson lang dong, nanamigi kasulatan, porson lang. Hayahayas, mabana na niya, no? Daw ba? Ting daw agyod. Munang ang iyahang gitawag og asawa, wag yun niya pakasli. So sir, kinsang day managiya na imuhang kadato, sir. Sa akong mga anak, kay may ni akong mga anak, kay nagdani sa akong pangalan. Utuka. Dinadatay lang, kinsa man tinuoy maka pangangkon ana. Nindot kay kag sakyanan, yun niya, masakiton kag kanser, kasakayt day ka na. Ay pa mga lagad kas Ginoo. Amen ba? No? Sagun sa nimo kanindot og pangandoy, kung gitawag ani kas Ginoo, ang direction Gus Ginoo matuman sa imong kinabuhi. Amen ba? No? Ayaw gyud ibaylo ang bahandi sa Ginoo. Amen. Ayaw gyud ibaylo ang bahandi sa Ginoo. Learn to fight for God. God's riches will never be drained. Dili mahurot bandes Ginoo. Amen. No? Sakripisyo lang gud. Ing na karon, Lord, sukad karon magtarong nako sa akong simba. No? I-prove na ko, Lord, katong wali ni pastor tinuod to. No? Unahon ta ka. Unahon ta ka. Di na mabaog. Tulid na gyud na, Lord. Mauna gyud ning direksyon. Sukad og sukad karon simbahon na gyud ta ka. That's commitment. Pala na lang uban diya baksa kay simbahon gyud ta ka. Amen? Because when you are committed for God, God will also be committed to His promises. Akong balikon. When you are committed for God, God will also be committed to His promises. Dili pakyason sa Ginoo yang saad. Anong malisod atong kinabuhi kay ato ra mamsagdan ang Ginoo. Amen ba? God's presence will always be there. Nga bisan sa desert sila pero ang Ginoo kuyog nila. He went by them by night and by day. God's provision was there. He provided manna, quail. He provided water for them. And then the Bible is telling us, and their clothing never gets old. Deuteronomy 29. No? Dili yung kapasagdan sa Ginoo, amen? No? And God's protection will always be there. During daytime, God gives them clouds to cover them from the heat. During nighttime, ningon ang Bible sa Exodus 30 verse 20, there was a pillar of fire to warm them. Aron mo painit nila. Grabing commitments Ginoo eh. Nang naaga nimo yung commitment diri simbahan, tinud-a in taon ninyo eh. Ayaw mo pagduwa-duwa sa inyong commitment. You're not committing to me, you're committing for God. Ngano nang tag-iya sa Treasure Island nga nilambo man na pag-ayo ilang kinabuhi. Ingon to siya nako, ami sa una pastor, kanang manuroy ragyod mi. No, manuroy mi haplas, manuroy mi og kanang plastic. But nag-faithful mis Ginoo pastor. Nganong naingon ani mi tungod sa among faithfulness sa Ginoo? They recognize God. Maskin 80 na muadto gyapon simbahan.
Mo practice. Nangaon mi dito, kuyog mi, that was Saturday, nangaon mi, ingon din siya nga, muuna na ko ninyo. Ayaw mo kaguol, kay ako na nang gibayran tanan, pero muuna na ko ninyo. Asa day ka, sir? Mag-practice mi. Tato kayo ha. Bilyonaryo. Diba mo sa ingon, ang akong mga anak, pastor, bisag di pa na sila manrabahog, 20 katuig, mabuhi na sila. Sa kwarta nga naa nila karon. Imagine ha. O pag ganitay kwarta, wala itong commitments Ginoo. Klaro? Nabisan gani ha, perting bilyonaryuhan na nila, but still they desire to serve the Lord. And that's commitment. Nanantag-iya ng Nissan diha sa Magikay, si Peter Nang bato. Mo practice og choir. Daghan kay siyag mga branches sa mga Nissan. Na magkita mi ditong Peter karon. Practice. Amo mga young people, wa pa gani mo naabot sa kinabuhi, na mo na inyong commitment. Kailan mo katuog sa inyo. Imagine ha, natay extension classes diha, duha, naay duha diri. Hasta na lang na gani si Jasper, ni tudlo na. Kay wa mo. Asa day mo yung nagsabado di ay? Gawas lang sa nay klase ha. Laba man gud mi pastor. Mura sa man labada. Hello man mo. Okay ra mo diha. Layo mo na liluan gud pastor. Layo ma. Sag naapakas duol. Kung imong kasing-kasing layo. Teng lisura. No? Sa unsa ka kalayo kung naay mong kasing-kasing diha. Ngano lagi trabaho? Kung layo, maabot mangyog ka. Mahadlok nga wadag sildo. Nawa ka mahadlok, mawaday Ginoo. Bahala na lang, alagad-alagad sa Ginoo, pastor. Naarabitaw na, kamulangan na, pastor. Ikaw di ay? Ako nang giingon ninyo mga young people, kung mahimo ninyo, pangalagad mo sa Ginoo. Especially ha, paminaw. Especially kamong nag-commit nga mangadto mo foreign land. Katong mga nag-commit nga mga mo surrender mo Bible school, i-probe na sa Ginoo karon. Saan man inig abot na lang unyas panahon ka na mo adto na kag Bible school, adto pa ka mag-faithful dito. Adi ka magdugay. Lisod mang Bible school. Teng lisoras Bible school. Pihan lang tamo. Ngag ako pagay madin dito, samot. Lisod ang Bible school. May mga struggle nga naman, usbon man imong kinaiya. Imong pagmata, imong pagkatog, imong gawi matag-adlaw, usbon gyud ka. Ngag di ka ganahan magpausab, uli gyud ka. Garbuso pa kayo ka. Nagana bang sungugan dito? After Bible student sa una nga, gingnan lang siya, nang hugas sila ba, gingnan, bye-bye, kibaw ka bay, kung naa pa lang kay, bungot, ok-ok yung ka. Bible student, banto dire. Uli ay. Nagpastor, pero, wakalahutay. No? Mang kag-ingnon kag napalang kay bungot ok-ok ka. Ay kauban nga, nami kauban nga kanang bugiro kayo ba? Ingon ito sa mo kauban, tanawa lang ton tanawa, syagit lagi na. Ano man siya mo buhaton pangan kung nagkalsumay niyang kanon. Pangan gud na pasta kay paghungit niya pa syagit. Daghang sungugan sa Bible school.
Na may kauban, tapulan man kayo, si magkatog, kuhaan, bitaw na mo ka ng, hinga na ng rugby. Ay, butang na mo siyang luyo. Paghigda, pilit. Pagbuntag, pag alas 4:30, bagting, wakabangon. Ingos, Pastor Baladay, kinsa may nagpapilit ani niya. Way tug anay. Piyait masday. Kami tanan gipanis. Pag sa tapulan gyud kayo, higot na mo PC. Pagabuntag siya agad, Pastor! Gihigot ko nila, Pastor! Ingon des Pastor, nganong gihigot man kanila? Sa kadaghang estudyante, ikaw gyud. Anay, nitingog tapulan man, Pastor. Mao sabi ay, may katarungan, gihigot ka. Sunod gabi, ihigot na sad. Pero wala gyud nagpastor. I think ni pauli din sa ila, wala nagpastor. Why? There are challenges. Amen? There are challenges. Duwa pag basket nga, sinikhanay ba, murag dili baptis. Nga inigliap ni mo tugparon. No, seminary sa una magduwa mig basket, walay baptisay oy. Way baptisay. Basta kay bungi lagi. No? Walay ilhanay ba? Why? Kinahanglan kang usbon imong kinaiya. Amen? That's why commitment is commitment. No, as your pastor, I'm here to guide you aron nga naamoy commitment sa Ginoo. If you are a Sunday school teacher sa mga bata, be committed. If you are a member of the church choir, be committed. If you are joining the street preaching, kuyog ni Pastor Jimmy, be committed. Kaya anha ka i-bless sa Ginoo. And lastly, sinsa mo ha kay Kaluis Ginoo, ganina lang yung buntag na ulian. For 3 days, galubog ko, lain nga akong lawas, but salamat sa Dios nga karon lain lang gihapon. Pero gamay na lang, okay? Lastly, Moses concluded his choice. By faith, he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. He went all the way following the Lord, giving up everything, surrender everything, just giving it to the Lord. He continued serving the Lord even when he was never allowed by God to enter the promised land. Ibaw ba mo nga si Moses, gipalid siya para moadtog promised land pero wa gyud sa kasud? Why? Because just of a simple disobedience, ningon ang Ginoo, sultihi ang bato. Pero tungod kalagot niya, dagang kay reklamador, dagang kay mga murmurers, gibunalan niya ang bato. Ningon ang Ginoo, wa day ko nimo gisunod, di ka kasud sa promised land. Pero if you're going to study the Bible, he was never discouraged. Ngayon sa ba, grabe sa nimo, Lord. Nagsakripisyo ko. Niatubang ko ni Pharaoh, nagpabaga ako sa naong nako niya. Grabe akong sakripisyo niya. Di lang ko nimo pasudlon. Unfair! Dili unfair ang Ginoo. Amen? He was never discouraged. He continued serving the Lord. Amen? Nang committed gani ka, no matter what it takes. No matter what it takes. Be committed sa imong commitment sa Ginoo. In closing, pursuing God takes faith and courage. It takes a leap of faith. A great step leap of faith. Amen? No. Grabe nga lakang sa pagtuo. Amen? Beyond our comprehension, beyond our comfort, and even beyond our courage. Just take it all by faith.
with the Lord leading us. Follow the leading of the Lord. Never fear. There will always be fear of the unknown, but God knows our unknown. No? Ang mga unknown ba? Sa kanong mga lagad ko sa Ginoo, Brad Chris ba niya? Nahan na ba ko nga sabi bitaw nas Brad Carlito, mo nang binuangan ba nga Brad, lagi ka papastoron sa Ginoo, Brad, kaya papastoron jud ka. No? Nga usay kani siya mong binuangan lagi Brad, papastoron lagi ka sa Afrika. But abide in the I pray, Lord God, that they will make a commitment. They will make a choice. And that is to glorify you. In Jesus' mighty name we pray, as every head bow, every eyes closed. The question this afternoon would be, would you choose God? Pilion ba nimo ang Ginoo? Siguro naka sa crossroad karon sa pagpili, but I would tell you, choose God. Ayaw gyud biya sa pagpili sa Ginoo. And if God is talking to your heart right now, why don't you come to the front? Ingna ang Ginoo, Lord, I will choose you. I will choose you. Ginoo, pilion gyud ta ka. Lord, sa akong kinabuhi, pilion ta ka. Come on, come on. Come on, if God is talking to your heart right now, come on. The altar is open for you. Make a choice. Make commitment. Stay in the will of God. Pabilin sa mga commitment kay imong gihimo sa Ginoo, never give up. Ayaw lang gyud o give up. God is not finished with us yet. God has more things for us to be done. Dako pa kay kag mahimo alang sa Ginoo. That's why choose God. Pilia ang Dios. Be faithful in the church. Find ways. Make way. And choose that right way. Never give up God. Tungod lang sa bahandi. Tungod lang sa mga butang aning kalibutan na, biyaan nimo ang Ginoo. Makahatag man ang Ginoo nimo ana. But the condition would be, pilia siya. Pilia siya. And you will be on the right path. Let's pray. Father in heaven, salamat kaayo Ginoo karon nga kahaponon. Salamat sa mensahe nga imong gipaabot kanamo. Salamat kayo Lord nga gibanan mi nimo all throughout the day. Thank you Lord for sustaining grace. Salamat Ginoo nga wala mi nimo biyae Lord. Every day nag-sustain kanamo. Ginoo, padayon Lord, mag-bless Ginoo sa mga commitment nga ilahang gihatag diha kanimo Lord. You honor their faith, you honor their commitment, O God. Karong kahaponon amahan, amo kang pasidunggan, himayaon, daygon ka sa kanunay. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so manindog ta ko na to atong offering for this afternoon. Okay? Nindog ta. Atong gihangyo si Brother Chris Paliog, pag-pray sa atong offering Paliog, Brother Chris. Amen. Manglingkod ta palihog. Song leader, please.